Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Inaresto sa Kansas City ang dating TV host na si Jay Sonsa dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa National Bureau of Investigation, inaresto si Sonsa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sinailalim siya kagabi sa booking procedure sa NBI headquarters. Kinwestiyon naman ng kampo ni Sonsa ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang kaso dahil minimal offense lang daw ito. Hilingin nila sa korte na agarang pagpapalaya kay Sonsa dahil wala umunong legal na basehan ng NBI para i-detain ang dating TV host. Ang problema, I don't know, but maybe nagkamali ang court, nag-issue ng warrant. Bakit nag-issue ng warrant na the bail is not required in this case? Maybe the cyber libel, but ang cyber libel, wala pang warrant na in-issue. Ngayon napakainit ng panahon, nagpapatayo ng mga cooling station ng Iloilo City Government. Ayon sa Iloilo City LGU, 3 ang ipinapagawang cooling station. Air-conditioned ang mga ito, may mga upuan at may water dispenser. Hanggang 20 tao ang pwedeng sumilong sa bawat cooling station. Matatagpuan ang mga ito sa Diversion Road, sa Mandurriao, Plazoleta Gay sa City proper at sa General Luna Street malapit sa Halandoni Bridge. Kapag natapos na, bubuksan ang mga cooling station mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nakaambang tumaas ng hanggang 4 na piso ang kada litro ng diesel at mahigit 3 piso kada litro naman sa gasolina sa susunod na linggo. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, hiling ng ilang manggagawa na aprubahan na ang mga petisyon para sa dagdag sahod. May unang balita si Ian Cruz. Pagmahal ng bigas at iba pang pagkain na sinabayan ng dagdag singil sa kuryente sa gitna ng mahal pa ring presyo ng langis. Sabay-sabay ang dagdag gastos, kaya kailangang maghigpit ng sinturon ng mga minimum wage earner gaya ni Joe. Matagal na raw siyang naglalakad papasok sa trabaho para makatipid at nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis, uling na ang panluto nila sa bahay. Yung hirap ng kalagayan ng ngayon eh. Una-una sa mga bilihin. Tapos panggastos araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Dagdag sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Rica. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. July 18, 2025, ipinatupad ng 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa at 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Pag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And 60 days before the issuance of the wage order, meron ho yung review. Ayon sa DOLE, may 16 na petisyon para sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Meron hong bago 1,200. Meron po mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase, dulot ho ng Middle East tension o war. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa Mina Platts, Singapore sa nakalipas sa 3 araw, posibleng mahigit 4 na piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Mahigit 3 piso naman sa gasolina. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pumalo sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate
o bilis ng pagmahal ng bilihin para sa Abril. Bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, bigas, isda at karne, nakadagdag ang dagdag singil sa kuryente at paghina ng piso. Ngayong linggo, 2 sunod na araw nagtala ng record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Bagamat nakabawi ang piso nang magsara ang palitan sa mahigit 61 pesos and 48 centavos. Patuloy raw na minomonitor ng BSP ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Sa kabila ng idineklarang extended ceasefire ni US President Donald Trump, pansamantalang umakyat sa mahigit $126 per barrel ang presyo ng langis sa world market batay sa global benchmark na Brent crude. Yan ang pinakamataas nitong level sa nakaraang 4 na taon. Sa gitna yan ng mga ulat na may briefing si Trump tungkol sa mga plano umano para sa posibleng military strike sa Iran. Ngayong di pa rin magkasundo ang dalawang bansa sa isyu ng nuclear program ng Iran. Wala pang komento rito ang White House. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Patok online ang muling paghato ng Persons Deprived of Liberty o PDLs ng Balamban Municipal Jail sa Cebu. Todo bigay sa pagsayaw ang 25 inmates. Kabilang sila sa mga sumailalim sa assessment ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa kursong Electrical Installation and Maintenance Training. Nabili man naman ang training sa dressmaking ay sa kanilang CRS officers. Paraan daw nila ito para ipaalam sa publiko na mayroong programa sa BJMP para mapalawak ang kasanayan ng mga PDL at makatulong sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Ang kanilang groovy dance moves may 10 million online views na. Kapuso Pride shines bright sa 7th Village People Choice Awards. Wagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Ang parangal tinanggap ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakakuha naman ng People of the Year Award. Nagpapasalamat ako sa 7th VP Choice Awards para sa karangalang ito. Tamang-tama, 7th year nila. So GMA 7 Station of the Year. Thank you very much. Sa pagbabalita, kinilalang News Anchor of the Year si 24 Oras Anchor Vicky Morales. News Reporter of the Year si EJ Gomez. Sparkling as ever din ang Sparkle GMA Artist Center na kinilalang Artists Powerhouse Agency of the Year na tinanggap ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. TV Supporting of the Year si Marco Masa para sa Akusada. TV Supporting Actress of the Year ang kanyang kapwa PBB Collab 2.0 ex-housemate at Akusada co-star Ashley Sarmiento. Nakuha naman ni AZ Martinez ang New TV Female Personality Award at People Sexiest of the Year second place sa female adult category. It's a big responsibility to be looked up by people and actually see you as a personality. I'm very grateful for everyone who made this possible. People Sexiest of the Year second place din sa male adult category si Dustin Yu, na itinanghal ding Supporting Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Nakakuha rin ng parangal bilang Fandom of the Year ng Dustbia ng fandom ni Dustin Yu at Bianca De Vera. Si Mika Salamanca ang Viral TikTok Video of the Year para sa kanyang viral Sino Nga Ba Siya video. People Face of the Year first place female teen category si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Sobrang nakakatuwa po at syempre na-appreciate ko po lahat ng nag-vote sa akin, lahat po ng nagmamahal sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. People Face of the Year first place male teen si Heath Hornales. People Face of the Year first place male adult si Will Ashley. At People Face of the Year second place sa male teen si Mad Ramos. VP Cover of the Year si Kelvin Miranda, habang VP Spotlight of the Year si Kayla Davis. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel, GMA News. Pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang aligasyon ng ilang residente na sadyang sinunog ang bahagi ng Nia Road sa Barangay Pinyahan kahapon. Base sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, pagsusunog ng tanso sa isang abandonadong bahay ang naging sanhi ng apoy roon. Hiling ng QCLGU, huwag magpakalat ng maling impormasyon. Anila,
Bago pa man ang sunog, nakipagpulong na ang LGU sa mga nakatira sa lugar at napag-usapan ang programang pabahay. Nakatuon daw sila sa pagbibigay ng tulong sa mga nasunugan. Ischemic heart disease ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito yung kakulangan ng blood supply sa puso dahil sa makipot na arteries o ugat. Batay sa datos ng PSA, halos 100 at 1,000 tao ang nasawi dahil dito mula Enero hanggang Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa American Heart Association, kabilang sa mga paraan para mabawasan ang tsansa magkaroon ng ischemic heart disease, maging physically active, umiwas sa paninigarilyo, magkaroon ng healthy diet at uminom ng gamot na inireseta ng doktor para sa high blood pressure, high cholesterol at diabetes. Kasunod ng sanhi ng pagkamatay ay ang neoplasm sa pagkakaroon ng tumor. Mahigit 58,000 naman ang namatay dahil dyan. Nasa listahan din ang cerebrovascular diseases gaya ng stroke at aneurysm. Sunod naman sa listahan ng pneumonia at diabetes. Ligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz ang 4 na barko na may sakay na mahigit 70 tripulanteng Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers, April 29 nakalabas sa Strait of Hormuz ang mga barko. Sumatotal, 1,200 na ang bilang ng mga tripulanteng Pinoy na nakalampas sa Strait of Hormuz. Patuloy ang monitoring ng DMW sa Persian Gulf at Oman Gulf para matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino seafarer.